everyone, another day, another devotions for today. So ang topic natin for today is ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong korap? Or we're talking about the sin. So ang Bible verse natin is Romans 3 verse 2. So napaka-importante po na malaman natin kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos dun sa mga taong korap. Kasi, lalo na nga sa panahon natin ngayon, talagang laganap na yung corruption in all kinds of field na pwedeng magpasok ng korap talagang gagawin, diba? So, tungkol sa kasalanan yung topic natin, sin, S-I-N. Sin is a scripture, is described as hamartia. Ano yung hamartia? Sa New Testament ay naisulat to sa Greek. At kapag sinasabing sin, ay sinasabing hamartia, missing the mark. Yun yung literal meaning. So, missing the mark. So, para kang nagda-dart, naglalaro ng dart. Every time you hit the bullseye, you missed the mark. Every time na nagagawa mo yun, you miss the mark. So, nakakagawa ka ng pagkakasala. So, it's this missing the marks of God's perfect standard. It's a rebellion against God, holiness, and result in separations from Him. God is just and will not leave the guilty and punished. Yet, His mercy is revealed through Christ. Only through Jesus' only sacrifice can be forgiven, restored, and be freed from the condemnations. Our response is walk in obedience, trust in God, and trust in Christ alone for salvation. So, yung verse natin is Romans 3 verse 23. Ang sabi po rito ay, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, sa yamang ang lahat ay nagkasala at walang sino mang sa atin ay hindi nagkasala. Lahat tayo nagkasalita at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang first teaching natin for today is sin is hamartia, which means missing the mark. Para mas maintindihan natin, pag sinabing sin sa atin, kasi pag sinabing kasalanan, parang ang hirap yun ng kahulugan. Pero sa Greek, binigyan to ng kahulugan, hamartia, missing the mark. Para kang naglalaro ng dart. Na kapag naglaro ka ng dart, yan, every time na hinihit mo yung bullseye at hindi umaabot, hindi ka tumatama sa pinaka-center or pinaka-eye, yun yung larawan ng missing the mark. Yung kasalanan, dahil tayo makasalanan, hindi tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin yung board, yung bullseye doon, it represents the glory of God. Sa lahat dapat ang ginagawa natin, masaya sa Lord, happy sa Lord, dapat tama. Nagbibigay ng ngiti sa pisngi ng Panginoon. But, bilang makasalanan na tao, pag nakakagawa tayo ng mga bagay na we miss the mark. And halimbawa, binigyan tayo ng na pera. Like, gusto nangyayari sa atin. Merong allocation na allotment na pera para dun dapat lahat yun magamit mo sa kaluguran at kaligayahan dun ng Diyos. Ibig sabihin, magagamit mo na sa mga tamang proyekto. But ginagawa ng iba, kinukorap, you miss the mark. Nagkakasala, nagre-rebelde sa Diyos. Because pinagkatiwala sa iyo yung authority to have that money, or pinagkatiwala sa iyo authority, power, resources, pero hindi pinagamit sa tama. We miss the mark. Every time we do that. And when you're missing the mark, ma-apply natin to sa lahat ng aspekto ng buhay natin.
lahat ng maling ginagawa sa trabaho, sa career, yung nangyari sa politicians, bilang mga attorney, police, teachers, bilang nanay, tatay, estudyante, or individual. Pinagkatiwalaan tayo ng katawan, resources, time. Pag ginagamit natin yun sa mali, we miss the mark. And every time na hindi nalulugod ang Diyos sa buhay natin, nagkakasala tayo. So, every time na hindi masaya sa Lord sa mga decision natin, kasalanan yun. That's why sin, hamartia. Pangalawa, God's will not leave the guilty go unpunished. So, ito na yung mabigat na sabi nga sa Nahum, the Lord is slow to anger, but great in power. Yung Diyos natin mabawal magalit, banayad sa pagkagalit. Kaya nga, pagka may mga corrupt na mga politicians, or mga contractor, or mga masasayang, or sabihin natin mga drug lords, mga killer, nabubuhay sa kasamaan at the expense of other people, ang saya ng buhay na nang tingnan, diba? Nagpapakasasaya sila sa sarap ng mundo. Samantalang ang daming mga normal na taong mahihirap, pero bakit mahirap sila? So, ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan. The Lord is slow to anger. Sobrang haba ng pasensya. Mahaba ang pasensya ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin hindi siya makapangyarihan. That's why the Lord is slow to anger. Mabagal siya magalit. Ayaw niyang parasan basta-basta ang isang tao, pero hindi ibig sabihin hindi siya makapangyarihan. Then, the Lord will not leave the guilty unpunished. At sa anumang paraan, hindi pawawalang sala ng ating Panginoon ang mga nagkasala. Ibig sabihin pong nagsasala ka, guilty ka sa harapan ng Diyos, dapat kang parasan. And there is a day of reckoning. May araw na pagpaparusa at darating yon. And dito sa anong gagawin ng Diyos sa mga corrupt? Simple lang. Una, kailangan nila magsisi sa kanilang kasalanan. Tayo, kailangan natin magsisi sa mga kasalanan natin. Kilalanin si Kristo bilang Panginoon, ating tagapagligtas ng ating buhay. Kung wala si Jesus sa atin, at haharap tayo sa judgment day nang wala si Jesus sa atin, haharap tayo mag-isa, pasan-pasan natin yung sarili nating kasalanan, at sasabihin ng Diyos, ikaw, guilty ka, diba? Kasi dala-dala natin yun. Kasi, hindi tayo, lalo na pag hindi humingi ng tawad sa Panginoon, diba? Ano mangyayari sa kasalanan? Dadalhin natin yun sa harapan ng Diyos. At wala nang mas nakakilabot at nakakatakot pa maliban sa humarap ka sa Diyos na guilty ka sa mga ginawa mo. Kaya nakakaawa yung mga taong nagpapakasasa sa buhay, yung mga corrupt. Sana Christ alone saves us from God's punishment. Kung haharap ka sa Diyos, dala-dala mo yung guilt, the Lord will not let go the guilt of unpunished. Pag si Kristo nasa buhay mo, lahat ng kasalanan ay inako na ni Kristo at napako na sa krus, na parusahan sa katawan ng ating Panginoon, upang tayo ay hindi na maparasahan pa, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan natin si Jesus. Kung wala si Jesus sa atin, hindi tayo makapagsisi sa ating kasalanan. Bit-bit natin lahat yung mga bagay na yan sa puso natin. Sa bawat individual sa buhay natin, that's pag wala si Jesus, bit-bit natin lahat ng kasalanan. At pag humarap ka sa Diyos, at wala na mas nakakalabat ka doon. Pero pag nasa iyo si Kristo, siya na yung umako ng kasalanan mo at kaparusahan para sa iyo, para sa atin. Wala harap tayo nung wala na tayong kasalanan sa Kanya at pinatawad na we're not guilty at hindi na tayo paparusahan pa. So, now, I hope meron tayong tutunan. Thank you everyone and God bless.